Ang Pilipinas ay nasa 71st rank pagdating sa larangan ng edukasyon. Senior high graduates, mayroon pa ring hindi marunong magbasa. Marikina, isang lugar sa Pilipinas, kilala sa pagiging malinis at disiplinado. Isang paaralan sa Marikina na may layunin na maisagawa ang United Nations SDG or Sustainable Development Goals. Paano nila ito na isasagawa? Ano nga ba ang United Nations Sustainable Development Goals? Paano ba na isa sa katuparan ang United Nations Sustainable Development Goals sa lungsod ng Marikina, sa loob ng MPC at sa bawat mamamayan? Inihahandog ng BTVTED 1-2 students, Group Jack, ang documentation patungkol sa UN SDG ng bayan. UN SDG o United Nations Sustainable Development Goal na nagnanais na mabigyan ang bawat isa ng maayos na buhay at kalidad na edukasyon. Layon rin itong magkaroon ng maayos na kapaligiran at maayos o pantay na komunidad, justice, quality, education, at mga bagay para sa kalikasan. Marikina, ang shoe capital of the Philippines. Ito ay isang multi-awarded na lungsod na kadalasang pinupuri dahil sa masigla nitong buhay negosyo. Nandito kami ngayon upang malaman kung paano na isa sa katuparan ang United Nations SDG sa simpleng mamamayan ng Marikina. Isang Marikenyo ang isa sa mga na-interview namin para malaman kung gaano ba napapa-implement ng pamahalaan ng Marikina ang SDG sa simpleng mamamayan nito. Ano po ang pangalan nila? Jennifer Velasquez Pulawan. First question po is, ano ang mga issue or problems na madalas nyo pong nararanasan dito sa community? Katulad namin sa kami street sweeper ng City Hall, ng City of Government of Marikina, nakakaranas talaga kami ng minsan daming kalat, kahit nagwalis ka na, napulutan mo na, meron talagang ibang nag-iwan ng kanan. Although maraming tao dito, kasi pag taga Marikina ka, matik alam mo yan eh. Pero yung mga dayo siguro, hindi alam, dapat maturuan din sila. Hindi lang Marikina, may malasakit. Pangalawang question po is, sa tingin nyo po, paano makakatulong ang education at technology para ma-solve yung mga problems na katulad ng pagiging makalat? Katulad lang? Yung pagiging makalat po, maiwasan po yung pagkakalat. Siguro yun eh, nasa tao yan tsaka nasa isang estudyante kung paano niya, wala namang eskwelahan o magulang o yung community na nagtuturo ng mali sa bawat estudyante. Wala yan eh. Kumbaga nasa tao yan eh. Kami. Pag alam namin pagka taga dito, pag hindi taga dito, tinuturuan namin sila. Minsan naiwan yung basura nila. Minsan, may good naman na talaga na kahit hindi sila taga dito, na dumayaw lang sila dito, alam nila yung ma'am, patapon po ng basura yung sa basura. In good terms naman yung iba talaga hindi mo maiwan. Maraming salamat po. Maraming role ang pamahalaan, panglungsod man o pangbarangay lang. Halimbawa na dito ay ang SDG 11, Sustainable Cities and Communities. Kung tutuusin, lahat ng 17 SDG ay covered ng pamahalaan. Narito kami ngayon sa Barangay Hall, kung saan nandito ang mga opisyal ng gobyerno sa loob ng isang barangay. Isa sa aming kakausapin ay isang kawani ng gobyerno upang malaman ang pagsasakatuparan ng SDG sa barangay nila. Good afternoon po ma'am. Ako po si Mark Luis B. Pastera. Nag-aaral po ako sa Marikina Polytechnic College. At meron po kaming mga ilang katanungan po. Ano nga po palang pangalan po ninyo? Ako si Marifay Tamayo, SK Secretary ng SK Barangay Kupang, Antipolo City. Okay po, thank you po. Ito po ang una nating katanungan. Ano yung mga programs o projects ng barangay na Barangay Kupang na related sa Sustainable Development Goals? Actually kasi yung Sustainable Development Goals, ngayong taon kasi may tinatawag kasi kaming Linggo ng Kabataan. Kumbaga ito yung
week na celebration at programs ng mga kabataan. At nagkataon naman, ngayong taon, yun yung naging namin, tema. Kumbaga, papasok dito yung isang linggo naming programa na about sa sustainable development. Nitong taon, nagkaroon kami ng mga program, livelihood program, tas mga outreach program, tas meron kaming mga physical activity katulad ng palarong lahi, mga ganon. Kumbaga dito sa sustainable development na ito, natutulungan natin yung mga kabataan na magkaroon ng engagement sa mga kapwa nila kabataan. Tas kung saan, may mga napupulot rin silang aral. Okay po, thank you po. Okay. Ito po yung pangalawang tanong. Paano nakikilahok yung mga kabataan sa mga activities na may kinalaman sa technology at sustainability? Ayan naman. Regarding naman sa may technology, meron kasi sa amin mismo, sa aming mga council, gumagamit kasi kami ngayon ng mga katulad ng mga Canva, ng mga editing app, CapCut. Dito, nagagamit namin yung technology para mas mapaganda at mas maging okay yung mga projects namin. Tapos ganun din sa mga youth members namin. Kasi meron kaming program ngayon na yung stipend program. Before kasi, ini-encode namin siya or fill out lang siya sa form. Pero ngayon, since okay ang ating technology at ganun din ang mga kabataan, marunong naman sila, ginawa namin, nagkaroon kami ng QR code or Google Form para direkta na yung fill out nila para walang may iwan ng mga information. Ayun. Saka nababawasan rin po yung paggamit po ng papel po. No? Yes, ganun din. Para iwasan din yung, kasi may mga incidents na nawawala daw sila or something na hindi pala sila nakapagpasa, nakalimutan. Sa tulong ng technology, ni QR code, tsaka ng Google Form, mas nakakapag-fill out agad sila. Ibig sabihin, napapasok agad yung mga information nila sa amin. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po sa mga magagandang pong kasagutan po na inyo binigay po sa amin ngayong araw. Thank you po ulit. Kasama sa layunin ng SDG ang quality education na makikita sa SDG 4. Meron kaming alam na isang paaralan sa Marikina na nais rin namang maisakatuparan ang UN SDG base sa mission nila. Simula 1947, naitayo na ang kolehiyong ito na tinatawag ngayong Marikina Polytechnic College. Lain nitong kolehiyong ito na maging university palang araw. Para malaman kung paano napapatupad ang SDG sa paaralan na ito, napili naming magtanong sa isang estudyante rito na first-hand na nakaka-experience ng pamamalakad ng SDG, lalo na sa pisikal na aspeto. Ako si Ma'am Christopher Iaray. As a future teacher, paano mo po gusto gamitin yung technology para makatulong sa SDG? So, bilang isang future teacher, gusto kong gamitin yung technology para maging kasapapan siya para maisulong yung SDG. So, sa pamamagitan ng mga paggamit ng mga digital learning platforms, katulad ng mga interactive presentations, tsaka mga online resources, may papakita ko kung paano nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw yung SDG. Yung layunin ng SDG katulad ng no poverty, quality education, gender equality, at climate action. So, pwede ko rin gamitin yung mga social media at mga educational apps para mas mahikayat yung mga mag-aaral as a future teacher. Siyempre, dapat mabibigyan mo ng magandang learning ng mga bata. So, pwede ko silang mahikayat na makibahagi sa mga proyekto ng at kampanya na tumutulong sa mga komunidad, kalikasan, katulad na kunwari sa may SeaWatts nyo, pwedeng mag-inis, di ba nag-inis yung sa SeaWatts. So, ayun. So, sa mga ganung paraan, mas nagiging makabuluhan, tsaka makabago yung SDG. So, tapos din, natuturuan din tayo ng paggamit ng mga, responsableng paggamit ng mga technology. Next question please. Para sa'yo, bakit importante na aware po tayo sa SDG? Para sa akin, magandang aware tayo sa SDG kasi hindi lang naman para sa sarili natin, kundi para din sa environment and then para sa tao sa bansa natin. So, mahalaga yung aware yung mga kabataan kasi gaya nga ng sinabi ko, tsaka sabi ko ni Rizal na yung bata ay ang pag-asa ng
bayan. So kapag alam nila yung mga layunin ng mga SDG, nagkakaroon sila ng malasakit sa kapwa, kalikasan at lipunan. So yung pagtuturo ng SDG ay natuturuan silang maging responsable, makakalikasan at makatao. So mahalaga din yung pagbuo ng mas maunlad at patas na kapaligiran. So sa madaling salita, yung pagiging aware ng mga kabataan sa SDG ay hindi lang kaalaman. Ito din ay panawagan sa kanila para mas maging maayos sila na kabataan, mas maayos sila na adult. Tapos upang magkaroon din sila syempre ng ambag sa lipunan. Maraming salamat. Bilang isang guro o propesor ng isang paaralan ay may responsibilidad na mapatupad ang SDG, lalo na sa bawat pagtuturo at bilang isang individual. Punta naman tayo sa loob ng isang facility sa MPC kung saan makikita natin ang mga faculty members. Para malaman ang panig ng nangunguna, isa sa kausap namin ang faculty staff, isa sa mga nagpapatupad ng SDG sa MPC. Ang first question ko po is, paano nyo po nakikita yung course namin BT-BTED sa Sustainable Development Goals or SDG? Yung SDG sa sector ng education, no? Bali, technology education. Yun yung isa sa naka-align sa inyong kurso. Okay? Tapos ano yung connection? Apo. Sa tingin nyo po, paano nakakatulong ang technology sa teaching process para ma-promote ang SDG? Ayun, bali kayo yung magiging magiging future teachers ng technology vocational education. So, malaki yung papel nyo sa formation ng mga or promoting the technology education among the youth, no? Especially yung track ng technology vocational education. So yun yung connectivity nun. Kaya kailangan patibayin yun at patatagin yung curriculum, may align siya sa development at formation ng mga future teachers, especially mga BTED teachers. Okay? Maraming salamat. Ako masamang tao, pumapatay lang ako.